Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwan na galing banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay lumapit sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo upang magsisi at di mapahamak. At ngayon po, ibabasahin ko sa inyo ang mga mensahe nito mula po dun sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas Kabanata 13, talatang 1 hanggang 5, ito po ang mensahe. Excuse me. Dumating doon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo samantalang ang mga ito ay naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, sa kalaban ninyo higit ng makasalanan ang Galileyong ito kaysa lahat ng ibang mga taga-Galilea. Dahil sa gayon ang sinabi nila. Ngunit, hindi. Ngunit sinabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at pinalikdan ang inyong kasalanan, ang inyong mga kasalanan mapapahamak din kayong lahat. Yan. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 2, talatang 7 hanggang 9, ito po ang mensahe. Ang mga nagpapatuloy ng paggawa ng paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Datapwat matiting galit at puot ang babagsak sa mga lumilika ng pagkabahabahagi at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kalikuan. Paghihirap at kapigatian ng daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Yan. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 13, talatang 8 hanggang 10. Yan. At huwag kayo magkaroon ng sagutin kanino man. Liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay makatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at alin pa mang utos tulad ng mga ito ay mabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ipagpatuloy po natin sa 1 Timoteo at Kabanata 6, talatang 9 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Ang nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahamangad ng magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasasadak sa paghihirap ng kalooban. Pagpatuloy po natin sa ating mga taga-Galacia, Kabanata 6, talatang 10, ito po ang mensahe. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Yan. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos, ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, gayon din po ang banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Yan. Maraming salamat po. Banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoong
Jesucristo, Banal na Espiritu Santo, at Banal na Santa Maria. Yan. Excuse me. Ngayon po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng to. Mula po sa tema na lumapi sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at upang magsisi at di mapahamak. So yan. Nais pong ibabatid sa atin ang ating banal na Panginoon Diyos na kung kayo ay nagkasala o doon sa lalong-lalo na doon sa mga hindi pa nakakapanampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo at yun ding mga nananampalataya na ay kung kayo ay magkakaroon ng pagkakasala. So ito ay inyong pagsisihan at iwasan nyo upang kayo ay hindi makagaya noong pangyayari na isinadang mabuting balita na napaham kahit na ikaw ay kahit na naghahain ka pa doon sa simbahan, kung ikaw ay mayroong pagkakasala at hindi mo yan napagsisihan, mapapahama ka. Yan. Hindi lamang yon. Hindi lamang sa kapwa-tao, o sa pamahalaan. Kung saan yung pangyayaring isinampol dito ay parang ipinatugi siguro ni Pilato, yung mga tao yun siguro may pagkakasala, kaya binanggit nga na Panginoon may pagkakasala, kaya na Panginoon Jesucristo may pagkakasala ang mga tao yung kaya pinapatay ni Pilato. So yun, kaya kung kayo may pagkakasala, dapat pagsisihan nyo para hindi kayo mapahama, kagaya na mga nangyari ngayon. Kung sa pagpapatuloy noong binanggit sa mabuting balita na aral na yon, ay yung ibang mga tao kagayan ay napahamak din sa pamamagitan ng mga sakuna dahil sila ay mayroong mga pagkakasala sa kanilang mga buhay. Kaya pagsisihan natin, hindi lamang sa kapwa-tao, gawa ng tao ka maaaring mapahamak, kundi mo pagsisihan ng mga pagkakasala mo mula sa mga mula doon sa halimbawa sa pamahalaan o mapapahamak ka dahil sa may kasalanan ka sa pamahalaan. Maaaring ikaw ay tugisin ng pamahalaan kagaya noon para mapahamak ka kung ikaw ay lalo na kung lalabang ka pa sa pamahalaan. Kung ikaw ay, kasi nung unang panahon, iba yung pamamalakad doon, mabagsik. Hindi kagaya ngayon, mayroon tayong warrant of arrest, mayroon tayong panutunan na mayroon tayong karapatang pantao, hindi ka po pwedeng patayin ng gano'n na lang. So ngayon ay yung mga ganun mapangyayari, maaaring mangyari yun sa mga abusado sa pamahalaan, no? Maaaring mabuso si Pilato noon, kaya nagawa niya yun. Or else, halimbawa sa pamahalaan may umabuso, kaya nangyari, halimbawa ikaw ay mapahamak na mayroong umabuso sa iyo sa pamahalaan, or ikaw ay actor ng pamahalaan o kapwa-tao mo sa mga maaaring pagkakasala na nagawa mo, may kaatraso ka doon sa kapwa-tao mo, kaya ka napahamak, in-after ka niya kahit nandun ka pa sa simbahan. Ngayon, ay pagsisihan yung mga pagkakasala sa Panginoon Diyos upang lumapit tayo sa Panginoon, pagsisihan natin yung pagkakasala natin sa Kanya, kagaya ng turo ng Panginoon Jesucristo, pumunta ka doon sa kwarto mo, pagsisihan mo yung pagkakasala mo. Ganun, para ikaw ay patawarin niya. Yan. At ikaw ay protektahan niya, iligtas ka niya sa anong uri ng kapahamakan. Ngayon, kung may pagkakasala ka sa kapwa-tao mo, puntahan mo yung napagkasalaan mo, makipag-amicable ka at humingi ka ng kapatawaran. Even though in the government, kung may kasalanan ka sa gobyerno, puntahan mo, makipag-amicable ka, or ikaw ay humingi ng kapatawaran para mapatawad ka sa pagkakasala mo. Kung gano'n mga bagay. Ngayon ay kung mayroon kang dapat panagutan mo yun para ikaw ay hindi mapahabak na mas mabigat. Or else, sa pamamagitan ng pananalangin mo, maaaring ikaw ay pagbigyan ng Panginoon Diyos sa mga bagay na yan, no? Ikaw ay gabayan niya para hindi ka mapahamak doon sa mga pagkakasala mo. Kung bakit yan, anong pagkakasala mo sa kapwa, sa gobyerno. Yan, di ba? Na maaaring ikapahamak mo. Yan. Kaya gawin natin yung lumapit tayo sa ating Panginoon Diyos para tayo ay pagsisihan natin yung para hindi tayo mapahamak. Yan. Dahil sa sinasabi natin man ng Panginoon Diyos, kung ikaw ay magkakasala, mauwi ito sa kapahamakan, kamatayan, kung ito ay lalalim. Hindi lamang practical, kundi spiritual. Dahil sa
maaari kang, kung mabigat ang pagkakasala mo sa kapwa-tao mo, pwede gantihan ka rin ng di mabuti, mawi sa kamatayan mo, or else, yung gobyerno, tingin ka dahil mabigat sa pagkakasala mo, ano na kung lalaban ka, kung yan ay meron kang, lalo na kung malalabatan ka ng shoot to kill order, kung napakabigat ng pagkakasala mo. Di ba? May mga ganong pagkakasala na pwedeng afterin ng gobyerno ng shoot to kill order sa iyo, or mga mabigat na pagkakasala para ikaw ay ganon ang maging after ng gobyerno sa iyo. Tumatakas ka doon sa pagkakasala mo, halimbawa, gumawa ka ng massacre, maaari shoot to kill order ng gabi, massacre ang ginawa mo, di ba? So, yun. Aside from hanahabol ka with warrant of arrest, siguro may mga ganun mga bagay na paano ng gobyerno para habulin ka, or may continuing crime ka para ganun ang gawin sa'yo. So, kaya maaaring ngayon kung ikaw ay magpapatuloy sa mabuting pamumuhay, magpapatuloy ka sa paghahanap ng karangalan, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Hindi ka pababayaan ng Panginoon sa Kristo, poprotektahan ka niya sa lahat ng kasamaan na maaaring dumating sa buhay mo. Kung ito man ay maaaring wala kang magkakasala, pero mayroong mga taong gagawa naman ng masama sa iyo. Kahit naman tayo ay walang pagkakasala, ay tayo ay pwedeng gawa ng masama. Ngayon, kung ikaw ay nananampalataya at nagsisisi ka, hindi ka basta mapapahama kung may gagawa ng masama sa iyo. Ipoprotektahan ka nga ng Panginoon Diyos kung may gagawa ng masama sa iyo. Maliban na lamang kung ikaw ay maaaring magsakripisyo para sa isang bagay. Kagaya halimbawa, ikaw ay enforcement ng gobyerno, nakipaglaban ka sa mga masamang tao. So ngayon nabuhis yung buhay mo sa pagprotekta mo ng taong bayan. So maaaring gano'n ka nagsakripisyo protecting the government, pero masusupil sila sa pamamagitan ng mga kasamang at sa pamamagitan ng pagsupil ng maaaring mayroon kong masakripisyo yung buhay. Nangyayari yan sa ating mga nasa pamahalaan, but hindi nabuhis ang buhay mo just because ganun lang yun, because you protect, ikaw ay nakasakripisyo ang buhay dahil hindi ka basta napahamak na ganun na lamang dahil sa masama ka, di ba? But definitely, kagaya nga ng ginawa ng Panginoon sa Kristo, isang malinaw na example na siya ay pinatay just because pinagbabago niya yung mga tao, binibigyan ng pagkakataon. At yung kamatayan na yun, hindi basta pinagbigyan ng Panginoon Diyos ng mapatay siya, kasi hindi naman siya pwedeng patayin ng sino man. Kasi nga doon lang sa kanyang ibinigay na partial na kapangyarihan sa kanya ay hindi siya pwedeng ma-after ng sino man kung gugustuhin niya. Kasi alam niya yung nangyayari. Hindi siya pwedeng, halimbawa ayaw niya makita siya, hindi siya pwedeng pumunta lang sa ibang lugar, hindi na siya matatagpuan doon dahil alam niya yung mangyayari. So ngayon, kailangan gawin niya, kailangan niya na pagbigyan na siya ay ipako sa krus, kasi nga mayroong yun ay pagtubo sa kasalanan at saka ipapakita niya yung spiritual na mangyayari doon. So kaya pumayag siya na siya ay mapatay for that, at ipakita ang tic-tac-toe situation sa isang tao na maaaring maranasan mo kahit mayroon ka pang pananampalataya. Ibig sabihin, sacrifice nga. Nagsakripisyo siya for everyone. So yung mga tao na maaaring mapahamak, nagsasakripisyo sila for the sake of other, for the sake of kapwa mo. Kaya ka nasasakripisyo. But definitely, hindi ka basta pumabayan ng Panginoon Kristo sa ganung mga bagay. Mas bibigyan kanya ng buhay para pakinabangan ka doon sa mas marami. Ibig sabihin, mayroong mahalagang bagay yun, kaya nasasakripisyo yun nananampalataya. Nakagaya niya. Sisave mo yung buong mundo, kaya ka nasakripisyo, may rami ka sinisave. Ganung mga bagay. So, yan. Kaya tayo, instead tayo ay huwag tayo gumawa ng di mabuti sa kapwa-tao natin, bagkos ay magmalasakit tayo at magkaroon tayo ng pagmamahalan sa isa't isa. So, mahalin mo yung sarili mo kagaya ng pagmamahal mo. Mahalin mo yung kapwa mo kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ika nga. So, ibig sabihin, at yan ay kabuuan ng kautusan na kung magmamahal ka sa kapwa mo, hindi ka gagawa ng masama. Kaya, pagmamalasakit o pagmamahal at iba't iba mga aral na kagaya niya mula doon sa mabuting balita, ay matutupad mo, maiwasan mo ang pagkakamali, paggawa ng masama. So matutupad mo yung kalooban ng Panginoon Diyos kung mayroong pagmamahal sa puso mo at
nagagabayan ka ng iba't ibang mga paggabay ng mabuting balita kung paano ka gagawa ng mabuti. So, yung kagaya ng ating patuloy na binabahagi, minomol tayo ng mabuting balita para maging mabuti tayo, makasunod tayo sa mabuti. Hindi tayo magkamali. Kagaya, halimbawa, yung pamahalaan, makagagawa tayo ng mabuting pamahalaan at hindi natin malalabag yung mga panuntunan ng pamahalaan. Kasi nga, nakatutubad tayo doon sa mabuting balita o banal na pamumuhay ang ating tinatahak, maka-spiritual. So, we never commit mistake kasi nga, banal yung pamumuhay na tinuturo ng Panginoon Diyos. Paano ka magiging banal? O, siyempre, maka-spiritual at ikaw may pagmamahal sa kapwa mo, ikaw ay mapagtiis, ikaw ay mabait, mabuti, matuwid, makatarungan, mga ganon. Hindi ka gagawa ng masama kung ganon yung pag-uugali na namol sa iyo sa puso't isipan mo. You will never commit mistake kung kaya mong pagtiisan o ikaw ay naaapi kasi nga pag ginantihan mo, magkakasala ka na. So ngayon, to prevent them, so kinakailangan, ang sabi ng Panginoon Diyos, ay para magtiis ka at yung mga tao na yon, wag mo lalabanan bagkus para ma-prevent mo sila, tutuwid mo sila. Tutuwid mo yung mga nagkakamali. Yung kagaya natin, pinapangaral natin ng mabuting balita, ito ay gabay para magmamuhay ng mabuti yung mga tao, ang mga tao at ang pamahalaan. So ngayon, yan ay gabay ng Panginoon sa Kristo na tayo ay sa mapayapang paraan ay magbago at tahakin natin yung mabuti. Minumul natin yung isip ng mga tao para masunod yung mabuting balita at hindi gumawa ng mali. Ngayon, kung nagpapatuloy ka at hindi mo pinapakinggan yung mga salita ng Panginoon, Diyos, mapapahamak ka pagdating ng tamang panahon. Hindi ko nga lang isang iglap mapapahamak o maaaring isang iglap mapahamak ka sa paggawa mo ng masama dahil nga sa ikaw ay hindi gumagawa ng mabuti. May kapahamakan ng paggawa. Maaaring sa isang iglap or maaaring sa darating na panahon dahil nga sa ikaw ay pasaway. Maaaring mapahamak ka kapag after ng pamahalaan ng kapwa-tao mo or maaaring sakuna, iba't iba mga pwersa ng Panginoon Diyos para pigiling ka sa kasamaan or ituwid ka. Mas maganda pag itinuwid ka ng Panginoon Diyos ay may pagkakataon ka pa para makapagbago. Ngayon, kung napuksa ka na at ikaw ay napuksa ng pamahalaan, ay kung baka magdusa ka na hanggang impyerno, ay kukulong ka na sa kalaliman at pag tinatak ng panahon na maaaring masigahan ka na ng impyerno noon. Or else, ay pinatigil ka ron o maaaring may kaligtasan ka mukhang dinitak ng panahon. Ay dahil nga kung gano'n ang sitwasyon mo, Diyos pa rin ang mga pag-uusga pero kasalanan na nagdulot sa iyo kaya nagkaroon ka ng na-after ka at nauwi ka sa kamatayan, di ba? Just because of your mistake. So kaya iwasan natin para hindi tayo mapahamak, lalong-lalo na aabot sa kamatayan. Yung ating kapahamakan. Kaya iwasan natin ang paggawa ng mali. Pilitin natin na makagawa tayo ng mabuti ayon sa mabuting balita. Yan. Kakiba dyan yung nasabi ko para tayo gagawa ng mabuti yung pagsunod sa pamahalaan. Kaya yung mga lumalabag sa pamahalaan napapahamak, nakukulong. Di ba? Sakop nila kukulong ka, i-after ka nila. So ngayon, kagaya nga, may mga sa issue dito sa bansang Pilipinas, yung mga korap doon sa pamahalaan, ngayon, nililitis sila, nakakulong sila ngayon, napahamak sila. Kaya nga sabi ng mabuting balita, ay yung huwag kang magmukhang salapi. Ngayon, yung nais yumama sa maling paraan, kagaya ng ginawa ng mga korap, masasadyak sila sa kapighatian at mapapahamak sila. Yung nakakulong sila ngayon, napahiya sila. Kapighatian, naabutin nila sa kulungan. Diba? Dahil nga, sila ay gusto dahil nga sa paggawa ng mali na nais nila yumaman, ninakawan nila ng gobyerno. Sabi ng Panginoon Diyos ay huwag tayong gumawa ng hindi mabuti sa aguting ang inuman. Iwasan natin yung paglabag doon sa kautusan. Yan ay yung kautusan, yan ay nananatiling yan ay iwasan natin na pagkakamali yan kasalanan, ibig sabihin. Ngayon ay kagaya na huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, mga ganun mga bagay. Kapag ka ikaw ay ginawa mo yan, so kasalanan yun na pwede kang mapahamak sa mga ganun mga bagay. Kaya ng paglabag ng kautusan, mapapahamak. Ngayon, meron ka pa rin kapatawaran. Kung magsisisi ka at maaaring kung ipapatay ng tao, nagsisi ka, pwede sa kulungan ka, magdusa ka na lang, maaaring magkaroon ka pa ng clemency. Di ba?
Yung kung magnanakaw ka yan, ay mabigat yung pagnanakaw mo, nasa gobyerno ka, lifetime ka ron. Maaaring siguro, pag parang mabigyan ka ng clemency. So kaya iwasan natin yung paggawa ng masama na maaaring ikapahamak natin. No? Mabuti kung aabot ka pa sa kulungan dahil nga sa pwede ka pang may pagbabago ka pa spiritual doon. Ngayon, kung sa paggawa mo ng mali, napatay ka ng gobyerno or no, mga tao kagalit mo. So, yun. Diba? So, pares kayo nagkasala, pares kayo pupunta sa impyerno pag gano'n na nangyayari sa inyo. So, yan. Kaya iwasan yung pagkakamali para hindi tayo mapahamak. So, kaya maraming bagay kung paano nagkakamali, nagkakasala ang tao. Yan. Kaya tayo, kung halimbawa, nagkamali yung isa, akala mo mabibigyan mo ng hustisya dahil ginawa yung isang tao, halimbawa, pumapatay ng tao, ginawa mo, pinatay mo rin. Hindi ka na, mali pa rin yun. Kaya naglagay ng gobyerno ang Diyos para dadaanin mo yan doon sa proseso ng gobyerno. Para makasiguro siya nga yung gumawa nun at ginawa niya. Kaya yun. Hindi halimbawa, ang ginawa, tinugis mo na siya. Hindi ka nagtanggol sa pamamagitan na nasa akto. Lalo na abusuhin mo sa akto. Diba? Sabi mo, may act of crime na ginagawa siya, pumapatay siya ng tao. So, ibig sabihin, mayroon siyang act of crimes. Siya ay nalagay niya sa life threat yung kapwa. Ginawa mo, pinatay mo. Hindi naman pala gumagawa ng gano'n, so magkakasala ka. Unless, sa ganung bagay ka nagtanggol, maaaring may kapatawaran ka ron dahil nga sa pinagtanggol mo yung kapwa mo, aside hindi ka nasa gobyerno, yung kasi gawain ng pamalaan para ipagtanggol yung kapwa-tao, di ba? Gawain nila yon. So kaya maraming bagay iwasan natin na tayo makagawa ng pagkakamali na sa mga ganung mga bagay na doon sa halimbawa act of crime, kung paano mo i-eksinahan yun para protektahan yung mabuti, para sa mabuti. Pangunahin, sabi ng Panginoon Diyos, huwag mong lalabanan yung masama. Ang gagawin natin para ma-prevent natin yung kasamaan, kagaya nito, palaganapin natin yung mabuting balita, higayatin natin sila gumawa ng mabuti, pangaralan natin yung kapatao natin. Hindi natin lalabanan siya, babaguhin natin para magbago. Ngayon, yung pagbabago, kung hindi mo makuha sa payapang paraman, huwag mong papatayin naman o huwag mong gugulpihin. Magkakasala ka nun. Huwag mo pupersahin. Ang pupersa yung pamalaan. Kung siya ay gumagawa ng hindi mabuti na sakop ng legal, pamalaan ng didisiplina sa kanya. Legally para matigil siya. Ngayon, kung ang pagkakamali niya ay hindi naman sakop ng pamalaan, walang kawawaan din natin siya na pangaralan. At kahit pa siya ay labag sa pamalaan, bilang tayo, walang kawawaan din natin siya pangaralan at pwede rin naman natin siya paaksyonan. Ang paaksyonan sa pamalaan kung talaga naman ang kanyang ginagawang kasamaan ay kasaway-saway, kagaya papatay ng tao, kagaya niyang korupsyon, pwede tayong magsama-sama, panagutin siya. Kasi nga, hindi po pwedeng pabayaan at pangaralan lang at pagbigyan yung katigasan ng ulo kung kailan siya magbabago, nanakawan yung gobyerno, di ba? Nagdudulot ng kamatayan ng mga tao, kagutuman, di ba? So kaya hindi po pwedeng papayagan. Mayroon mga ganung mga bagay. Kaya nga sinasabi nga natin yung nabanggit natin doon sa human rights promotion na kapag halimbawa yung maaaring pagbibigay ng gobyerno kung nagkakamali ka, provisionary o ilang mga panutol na pwede ibigay ng gobyerno. Kaya nga dinidisiplin ng pwersa kasi nga kasaway-saway ka para doon. At hindi ka basta pwedeng pagbigyan dahil nga nagdudulot ka ng masama. Kaya gayon man, tayo mga civilian, hindi naman natin gawain pero sa inyong mga tao, kaya hindi natin sila lalabanan, walang kawawaan natin silang babaguhin ng mabuting balita ayon sa mabuting balita para maging mautino sila. Yan. Lahat ng programa, mga bagay, gagawin natin to encourage people to do the good. So, ganun. Kung paano natin gagabayan sila. Diba? But we do not do force. Hindi natin sila gugulpihin, hindi natin sila papatayin to change. Kasi kung pinatayin, wala namang pagbabago. O para ipakita para magbago ang iba. Diba? Hindi ganun. Kundi, we will change them sa mga mabayapang paraan. At kung kinakailangan after tayo ng katarungan, sa pamamagitan ng mabayapang paraan din. Hindi sa pamamagitan ng maras din na paraan bilang mga sibilyan.
yung persa gobyerno ang gagawa nun at saka ang Diyos. Kaya nga, napapahamak yung mga tao na from the kung nagkakasala, kagaya ng example, sa gobyerno or sa kalikasan or iba pang mga maaaring gagawin ng Diyos para ikaw ay disiplinahin or ikaw ay uksain na sa iyong pagkamali. Diba? Hanggang sa gagawin ng banal na Panginoon Diyos pagdating ng takdang panahon. So, yun. So, muli ay yan at kaya dapat samantalayin natin ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa-tao at magsisi tayo sa ating mga pagkakamali para hindi tayo mapahamak at tayo ay protektahan ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pamumuhay na ito. So, yan. So, ngayon, muli sana ay nagabayan na naman kayo ng Bible-ized promotion sa inyong spiritual na pamumuhay at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual mula dito sa mga gabay na ito na sisi kayo para hindi kayo mapahamak spiritual and practical. Diba? So, yan. Kaya, kaya sa mga pamagitan nito, so kayo ay nagagabayan para sa inyong kaligtasang spiritual. Yan. At muli, sana gabayan tayo ng ating banal na Santa Maria ng Panginoon Diyos, Panginoon sa banal na Espiritu, Santa Banal Santa Maria ng kanyang kaliwanagan, pagmimilagro, sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at maliwanagan kayo, aking kayong mabuklod sa inyong pananampalataya at kayo ay tumalima sa mabuting balita. Gayunman, ay hindi lamang sa kaliwanagan tayo gabay sa iba't ibang pagmimilagro at gabayan man tayo ng ganitong milagro o hindi, ay yung mabuting balita na ibinabahagi natin sa inyo ay sangkatutak na milagro na nangyari bago ko maibahagi sa inyo ito at inyong pakinggan. Kaya sa pamamagitan ng pakinggan natin ito, talimain natin ito, mayroon mga pagmimilagro sa buhay natin o wala, para magkaroon tayo ng kaligtasang spiritual. At magpasalamat tayo kung tayo ay gabayan ng ganyan, ng kaliwanagan o iba't ibang mga milagro sa ating pamumuhay nito. At dalangin natin yan para tayo ay mag-ibayo sa ating pananampalataya. Tayo naman ay pinagbibigyan ng Panginoon Diyos dyan ng iba't ibang pagmimilagro at mga gabay ng kaliwanagan para sa ating spiritual na pamumuhay to boost our faith. At doon sa interfaith unity, sana maliwanagin yung bawat mga relihiyon, siyempre, at magkaisa dito sa interfaith unity para maiwasan yung hindi pagkakaunawaan na uwi sa sigalutan, karahasan, at maaaring digmaan. Bagos na yung bawat mga relihiyon nakagagabay sa pagkakaisa, kapayapaan, pamamahalan, pagtutulungan, at sama-sama nakagabay sa pamahalaan para hindi mapagpahiran ng mga mabubuting mga pamamahala. Yan, mula family, community, government, at mga buong bansa at mga kapamahalaan at buong mundo. At doon sa CBCP Vatican Church, tayo ay patuloy na nagpalataya na maliwanagan nito ni Banal Santa Maria. Patuloy nitong pagmuklurin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon, sumala Panginoon sa Kristo ng mabuting balita. Sa ating munting kakayanan na makapagbahagi ng mabuting balita na ginagawa natin, ay patuloy tayong maasa ng paggabay, pagprotekta ng Panginoon Diyos, at dumadalangin tayo ng gabay ng kanyang milagro, ng kanyang kaliwanagan, at patuloy ko kayong mahikayat sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Gabayan niya tayo ng kanyang pagmimilagro, pagpapala, kakayanan, at kabatiran na patuloy natin may bahagi ang mabuting balita at kayo ating mamuklod sa pananampalataya sa Panginoon. Mala Panginoon sa Kristo at nagabayan kayo sa kaligtasan spiritual mula sa pang-araw-araw na buhay at iba't ibang mga pagpapala sa ating pananampalataya. At lalong-lalo na sa paggabay sa pamahalaan, nagabayan tayo ng milagro ng Panginoon Diyos para magabayan natin yung pamahalaan na ito ay mamahala ng mabuti para at siya maliwanagan at magabayan ng mabuting balita. Kaya yung pamahalaan, maliwanagan kayo at mamahala kayo ng mabuti at matuwid at tugunin yung karapatang pantao, patas ng hustisya. Sa gayon, yung mamamayan ninyo makapamumuhay ng mabuti, matuwid, mapayapa. At higit sa lahat, makakapananampalataya sinandun po sa ating banal na Panginoon, Diyos mula Panginoon Yesu Kristo. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. Sana patuloy tayong pagpalain, protektahan
ng ating banal na Panginoon Diyos, mula Panginoon Kristo at mabuting balita sa gabay naman ng Santa Maria. At sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. Yan. At kamtan natin ang mga pagpapala. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.